Kinaumagahan matapos ang pagpupulong ng mga instructors, habang nakatayo at matyagang nagmamatsyag sa paligid si 002, ay may biglang narinig itong may nagsalita sa tabi niya na nagtatanong kung hanggang kailan ito hindi kikibo at magsasawalang bahala. Nakilala niya agad si 008 nung kanyang nilingon, subalit parang naasar ito sa mukha ni Big Boy nang kanyang sinagot ng patanong kung ano ba raw ang ibig nitong sabihin. Alam mo na hindi ba? Ang mga ikinikilos ni Juan ay isa ng kalabisan. Hindi masyado na itong napakadelikado. Hindi lang tayo dito ang nakakaramdam nito, pati din ang mga instructors. At ngayon magiging isa rin siyang banta laban mismo sa kampo. Paliwanag ni 008 kay 002, sabay pahiwatig sa maaaring kahihinatnan ng mga pinakabagong kaganapan sa loob. Halatang napipikon si 002 sa pang-intriga ni 008 sa kanya patungkol sa kuya nito na si Juan, kung kaya't medyo pabalang niya itong nasagot ng, "So ngayon gusto mong pagsabihan ko siya na umayos. Kung kinakailangan. Kapatid mo siya, hindi ba?" Simple at tapat na sagot ni Big Guy na hindi alintana ang asar sa tono ni 002 na siyang dahilan upang matingnan nito ng may halong yamot at minabuting hindi sumagot. Hindi ito natiis ni 003 na nooy katabi pala rin ni 002 kung kaya't siya na ang pabalang na sumagot dito ng bakit kaya hindi na lang ikaw ang magsabi niyan. Dudugtong pa sana si girl, subalit agad itinaas ni 002 ang kanyang kaliwang kamay, tanda ng pagpigil sa bunganga ng babae. Sa anumang ninanais nitong sabihin pang-asar kay 008 upang makabawi. Seryoso ang mukha nitong itunugon na mangyari lamang daw ay iisa ang kanilang mga magulang, subalit ang pagiging kuya ni Juan sa kanya ay walang kinalaman sa usapin. Bigla itong tumalikod, bahagyang napayuko na tila may damdaming kinikimkim na ayaw o hindi kayang ipahayag, na siya namang hindi nakatakas sa matamang nakamasid ni 008. Nagninilay sa kung ano ang tunay na pinaninindigan ng salita ni 002, hanggang sa tuluyan ng nakalayo ang dalawa. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang gabi, kung saan dinala tayo sa isang liblib at masukal na lugar. Matutunghayan na kaswal na naglalakad si Juan, kasama ang dalawa pang mga alipors na hindi na pinakilala pa at masyadong madaldal. Nang biglang may napansin si Juan, agad siyang huminto at ibinaling ang tingin dito. Nang kanyang makilala kung sino ito ay lubha siyang nagulat, sabay pa simpleng tanong kung bakit pa ito buhay. Kay 004 na noon ay abala sa paglalagay ng benda sa katawan, at mukhang kagagaling lang sa isang buwis buhay na labanan. Walang pag-aatubili nitong sinagot si Juan na may halong panggigigil na walang hiya ka. "Inatake mo ko habang natutulog. So sumablay pala ang mga yon sapagkat nahinga ka pag ngayon. Pasado ka." Walang kiming sagot ni Juan na hindi binigyang pansin ang asartalong bugso ni 004. Na siya namang sumagot ng pasado mo mukha mo, habang halata ang pagkairita sa kausap. "Ilalagay kita sa isang team na pamumunuan ko." Agarang sagot naman ni Juan upang mapakalma sana itong si 004. Subalit matigas itong si Kulot at tahasang sinupalpal itong isa, nang kanyang sabihing anong kagaguhan niyang pinagsasabi mo. Hindi man ito gusto ni Juan ay napilitan siyang magpaliwanag. Ayon dito, kapag natapos na daw ang kanilang pagsasanay, ay siya ang itatalagang pinuno ng kanilang grupo. Kung kaya't kanyang inisa-isa bawat trainee, at yung mga hindi pasado sa kanyang standards, ay kanyang ibinabaon. Subalit meron daw limitasyon ang mga yon. Sapagkat sa bandang huli, dahil sa kakaunti na lamang sila, kahit pa daw hindi masyadong pasado ay kanya na itong tinatanggap, rason kung bakit pinlano niyang hakotin ang mga tunay na may kakayahan, bago pa ang lahat. Bihasa sa mga bihasa, pagmamayabang na sambit pa ni Juan. "Tumigil ka na sa kahibangan mo, hindi ko mapapalagpas ang ginawa mo sa akin." Bigla naman natigilan ang isa sa asta ni 004, na kasalukuyan ay marahang tumatayo, at dinudukot ang patalim sa likod. "Tignan mo tong isa." Imbes na manahimik na lang at sinwerte pang hindi natiklope. Pangising tugon naman ni Juan habang nagsilabas na rin ng kanya-kanyang mga patalim ang dalawang alipores. Subalit buo ang loob ni Kulot at nag-umpisa na itong magpakawala ng mapanirang aura, sabay sabing mamaya lang ay kayo itong hahalik sa lupa. Hindi na nakapaghintay pa itong dalawa at sabik na sinugod si 004, na noon din ay nanggigigil at nakahandang salubungin ang mga ito, na sa isang iglap ay agad niyang natarahan sa kanang braso ang kalabang kulay itim ang buhok. Gumanti ito ng left hook na siyang naiwasan ni Kulot, sabay baon ng punyal sa kanang binti ng isa pang kulay blonding buhok, na noon ay nakapagwasiwas din ng kanyang punyal, subalit sumablay. Mabilis at sunod-sunod ang atake ni 004, na pagkatapos sa binti ni Blonde ay hinugot ito sabay tara naman sa leg, dahilan upang magsipag-unahan ang dugo sa may labasan. Sinubukan pa nitong pigilan ng kamay. Subalit sadyang malalim ang pagkapilas nito hanggang sa tuluyan na itong nawala sa eksena. Habang nasa momentum ay walang sinayang na sandali at tuloy lang sa kanyang pagsayaw, na agad na ibaon sa dibdib ng kalaban ang punyal. Saglit pang nadama ng kalaban ang lalim ng kanyang sugat bago ito tuluyang natumba at lumisan.
Isang buntong hininga ang pinakawalan ni 004, sinyales na naghahanda ito sa mas matinding labanan, at muling nagpakawala ng kanyang 100% natitira pang lakas. Baka sakaling matinag itong si Juan, na nooy nakapamulsang nakangiti at kampanting sinabi dito na, tama nga. Ang iyong kasanayan sa patalim ay kahit papaano mapapakinabangan. Kaya nga't napag-isipan ko na kunin ka bilang teammate ko. Taliwas sa inaasahan ni Juan, lalo pa itong napikon sa sinabi nitong kahit papaano ay mapapakinabangan. Tinatawag mo lang ang aking kakayahan na kahit papaano mapapakinabangan. Pasigaw na wika ni 004 habang nag-umpisang lumusob kay Juan, na nooy hawak na rin mula sa likod ang kanyang punyal. Hanggang sa nagpang-abot na nga ang dalawa. Sa bilis ng pagwasiwas ni 004, ay halos iwas at atras lamang ang nagagawa ng isa, habang inaaral ang galawan ni Kulot. Mabilis itong nakapag-adjust kaagad at naiiwasan ito ng maayos na may pinakamaliit na kilos ang bawat atake, hanggang sa nasasabayan na niya ang galawan ng isa, na nagdulot ng agarang pagkabalisa kay 004. Ilang saglit pa ng kanilang palitan, ay nakaramdam na si Kulot na parabang siya na yung napi-pressure, dahil unti-unti nang bumabaliktad ang labanan at si Juan ay nag-umpisa na ring umaabante at lumalamang. Napaisip bigla si Kulot na kahit daw sa labanan gamit ang patalim, ay hindi ito mas mahina sa kanya, taliwas sa ini-expect nitong mas magaling ito dito pagdating sa knife combat. Nagugulo na ang isip ni 004 at halatang nagra-rattle na rin hanggang dumating sa punto na parang nagreklamo na ito. Napapaanong ang isang tao ay magaling sa lahat ng bagay. Nang biglang tumagos ang combo ni Juan sa depensa ni Kulot na tumama sa magkabilang braso at napamura ito ng bahagya sabay atras upang magkaroon sana ng kahit kaunting distansya. Subalit basa ng kalaban ang kanyang galawan, kung kaya't hindi ito nakalayo sa ginawang counter ng isa. Sabay kutya kay 004 na masyado kang nag-isip na hindi naman bagay sa'yo ang mag-isip. Sa tindi ng datingan ni Juan, ay ramdam na ni Kulot na nasasakluban na siya ng aura ng kalaban at hindi niya ito matanggap. Kung kaya't pilit itong nagpumiglas at nagpakawala ng todong emosyon, sumigaw ng tumahimik ka, kasabay ng buong lakas na pagwasiwas ng punyal sa kalaban, na siya namang naiwasan ito ng maayos na tila ba inaasahan na niya ang ganitong pagkilos. Matapos ang full swing, mahusay na tinaymingan ito ni Juan, at kanyang pinigilan ang braso ni 004 ng kanyang kaliwang kamay, sakto upang mapalapit ito ng husto. Sabay pabulong na sinabing oo nga pala, naalala ko ang isang napaka-interesting na kwento. Ang taong nagturo sa'yo ng knife combat skills, tinangka kanyang iligpit, hindi ba? Kung kaya't pinaslang mo siya sa halip. Biglang parang nabulaga naman si Kulot at hindi nito mawari kung papaanong nalaman ni Juan ang ganto kaselang impormasyon, dahilan upang manginig ito ng husto at mawala sa tamang wisyo dahil sa narinig. Maladramatikong eksena ang mga kasunod na ganap. Sa unti-unting paglabas ng kung anong mga elemento sa katawan ni Kulot at tuluyan na itong nilamon ng galit at puot. Kasabay ng kanyang pagpupumiglas at paghiyaw, nakawala ito sa hawak ni Juan. Nanlilisik ang mga matang agad na sumugod sa kalaban at pinuntirya ang lieg ng nooy seryusong nakaabang sa bawat pagkilos nito. Madali itong naiwasan ni Juan sa konting galaw, sabay inisip na wala ito, isang probokasyon lang bumigay na kaagad. Matapos matapik at maiwasan ang atake ni 004, ay mabilis nitong hinawakan ng mahigpit ang kanang braso ni Kulot at walang sinayang na sandaling pinakaripas at ibinaon ang kutsilyo sa katawan nito. Parang binagsakan ng lahat ng pagkakataon ang hitsura ni 004 at huli na ng kanyang napagtanto ang maling nagawa sa pagsakay sa probokasyon ni Juan sa sandaling maramdaman nito ang hapdi gawa ng nakabaong metal. Kasabay ng pagbunot ni Juan ng kanyang patalim ay talsikan ang mga dugo mula sa malalim na sugat. Wala nang nagawa pa dito si 004 liban sa maghabol ng hangin at agad itong napaluhod, ramdam ang bigat ng katawan sa pagtakas ng lakas, isama mo pa ang mga dugong nagsisipag-unahang lumabas. Napilitan itong itukod ang isang kamay sa sobrang pagod at lubos itong nahihirapan huminga at naglalaway na nga. Samantala, nakangiting nakatayo ng tuwid itong si Juan na parang isang matagumpay na figura at puno ng kumpiyansa habang nakatitig sa naglulumpasay. Kanya itong niyaya ulit na sumali sa kanyang team sapagkat pasado daw sa kanyang standards ang katulad ni 004. Subalit sa hindi inaasahan, nagmatigas itong si Kulot na kahit sa hirap ng kanyang sitwasyon, ay nakuha pa nitong murahin ang isa. Bahagyang nanlisik naman ang mata nito buhat nang marinig ang desisyon ni Kulot, kung kaya't sinabihan niya ito ng kung ganun, wala na akong magagawa kundi ang isunod ka at sa tingin ko, ito ang bagay sayo. Sabay finger rolling na naman ng kanyang patalim. Akmang susunggaban na sana ni Juan ang kanyang target, nang may biglang boses na narinig ito sa bandang likuran na nagsasabing, hindi ba't kalabisan na yan? Agad itong napahinto sa balak sana gawin at nilingon ang pinanggalingan ng boses.
Kanya itong nakilala bilang si 008 na noon ay humahakbang palapit sa kanila. Batid ni Juan ang hangarin nito na pigilan siya sa kanyang binabalak, kung kaya't napatanong itong pahaging na kung anong klaseng araw ba meron ito ngayon. At pati daw ang mga taong kanyang napiling pwede daw sana maging teammates niya, ay isa-isang nagsipaglabasan para kumprontahin siya.